Di nagtagal, ang likas na sakuna na kilala bilang The Big Heat Up ay naging sanhi ng sobrang pag-init ng araw kung kaya't ang mga tao ay kinailangang manatili sa loob upang maiwasan ang nakamamatay na init. Ngayon, ginugugol ng lahat ang kanilang mga araw na konektado sa virtual reality at hindi kailanman nagkikita ng personal. Umiinom din sila ng gamot na kilala bilang Lithium X para makakuha ng vitamin D at maiwasan ang problema sa kalusugan ng isip dahil sa pagkakakulong. Ang tanging mga tao na nakakalabas ng bahay ay mga clone, na inayos upang mapaglabanan ng init at gumawa ng mga mahahalagang bagay tulad ng doctor check-up. Gayunpaman, kinamumuhian ni Adam ang mga clone at kung gaano umaasa ang mga tao sa teknolohiya, kaya siya lamang ang regular na tao na nagtatrabaho pa rin ng personal. Nakasuot siya ng hazmat suit para magmaneho sa walang laman na kalye, at siya lang ang nasa opisina maliban sa babaeng naglilinis. Ginagawa niya ang lahat ng trabaho niya na may suot na VR habang nasa bakanting mesa at mga abandonadong upuan. Dahil hindi kailanman uminom ng Lithium X si Adam, madalas siyang nagkakaroon ng mood swings. Isang araw, isang clone na doktor ang nagsabi kay Adam na may taning na ang buhay niya. Ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanya ay heart donor, ngunit ang biglaan o natural na pagkamatay ay bihirang mangyari sa kasalukuyan. Binanggit ni Adam na mayroon siyang insurance package na tinatawag na Premium 3 na magbibigay sa kanya ng malusog na clone ng kanyang puso, ngunit ang mga clone ay ginagawa lamang pagkatapos ng kamatayan ng isang tao upang pumalit sa kanilang lugar. Ang special request ay maaaring gawin para sa puso, ngunit ito ay maaari lamang kung ang kanyang asawa ay pumirma din. Matagal na silang hindi nagsasama, ngunit hindi sila nag-file ng diborsyo, alang-alang sa mga anak nila. Hindi maganda ang reaksyon ni Adam sa balitang ito at napansin ng doktor ang kanyang mahinang kalusugan sa pag-iisip, kaya pinapunta siya nito sa psychiatrist. Maya-maya sa bahay, kinausap ni Adam ang kanyang asawa sa pamamagitan ng VR set at nagmakaawang makipagkita sa kanya ng personal ngunit hindi ito pumayag, kahit pa sinabi niyang mamamatay na siya. Kinabukasan ay pumasok sa trabaho si Adam at nagkaroon ng malaking pagtatalo sa kanyang mga katrabaho. Ang kumpanya nila ay gumagawa ng VR headset na maaaring malaos sa lalong madaling panahon dahil sa implant chips, ngunit binaliwala ng mga katrabaho niya ang kanyang mga alalahanin. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Adam sa psychiatrist, ngunit una, iniskan ng guard ang kanyang mata, thumbprint, at buong katawan para sa anumang palatandaan ng armas. Ang psychiatrist ay isa ring clone, kaya inamin ni Adam na iniisip niya na ang mga clone ay hindi totoong tao dahil wala silang parehong emosyon o takot na mamatay. Sa tingin niya, ang mga clone ay isa lamang computer na nakaprogram na may itinakdang pag-iisip at pagkilos. Ang pakikipag-usap sa psychiatrist tungkol sa kanyang damdamin ay nagpaalala kay Adam noong gabing naghiwalay sila ng kanyang asawa. Pagdating niya sa bahay pagkatapos ng trabaho, gusto niyang gumugol ng ilang oras kasama ang kanyang pamilya, ngunit abala ang lahat sa virtual reality. Naka-headset ang bunsong bata kahit kumakain, ang gitnang bata ay naglalaro ng virtual tennis, ang pinakamatanda ay naglalaro ng video game, at ang kanyang asawa ay nagbibilad sa virtual beach. Nangangailangan ng tunay na kaginhawaan ng tao, pinaginhawa ni Adam ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng manika na sinamahan ng pilyong software. Ang asawa niyang si Rina ay hindi sinasadyang nakita siya at nabigla, napagtantong ito ang palagi niyang ginagawa kapag nilalak niya ang pinto. Isang argumento ang naganap at sinubukan ni Adam na ipaliwanag na hindi siya nangaliwa dahil hindi siya nakipag-ugnayan sa ibang tao. Gumamit lang siya ng software dahil kailangan niya ng tao na nandyan para sa kanya. Gayunpaman, nasaktan pa rin si Rina, iginiit na gumugugol lamang siya ng maraming oras sa VR upang makasama ang kanyang mga anak, at tinapos niya ang kanilang relasyon. Ang pagsasabi sa mga bata na titira sa ibang lugar ang kanilang ama ay napakahirap ipaliwanag dahil hindi sila sanay sa ideya ng sinumang aalis ng bahay. Bumalik sa kasalukuyan, nagising si Adam pagkatapos magkaroon ng masamang panaginip tungkol sa paghihiwalay nila at nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang sarili gamit ang laser tools. Nagpasya siyang bisitahin ang kanyang pamilya at tumanggi si Rina na makita siya dahil dapat siyang magkaroon ng restraining order, ngunit lumabas ito nang magbanta siyang sisirain ang pinto. Walang pakialam si Rina kahit mamatay siya at gusto niyang palitan siya ng clone ng Premium 3 para matustusan pa rin ang pamilya, ngunit ipinaliwanag ni Adam na malapit nang malugi ang kanyang kumpanya dahil sa chip. Nangangahulugan ito na maaaring mawalan siya ng insurance at trabaho, kaya walang clone na mag-aalaga sa kanyang pamilya pagkatapos ng kamatayan niya.
Gusto niyang mag-request ng puso at subukang iligtas ang kumpanya para mabigyan ng kinabukasan ang kanyang pamilya. Ngunit tumanggi pa rin si Rina at sinabihan si Adam na uminom ng Lithium X para maging malusog ang kanyang isipan para makapag-isip ng plano. Kinabukasan, tumawag si Adam para hanapin ang misteryosong lalaki na tinatawag na Donald Stein, binanggit ang chip technology. Pagkatapos, kumonekta siya sa virtual na mundo para makipag-usap kay Maria, ang software girlfriend na ginamit niya sa manika. Alam niyang nakaprogram ito para sabihin sa kanya ang magagandang bagay, ngunit nagagawa pa rin itong pasiglahin siya. Biglang may pumasok sa bahay niya at sinira ang sandali. Ito ay si Donald, na nakatutok ang baril kay Adam. Gusto niyang malaman kung bakit alam ni Adam ang tungkol sa kanya at sa chip, kaya ipinaliwanag ni Adam na sa palagay niya ay si Donald ang lumikha ng teknolohiya ng chip at gusto niyang tulungan siya nitong iligtas ang kumpanya niya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Adam ang kwento tungkol sa kontrata ng insurance. Sinabi sa kanila ng insurance clerk ang tungkol sa insurance package na tinatawag na Premium 3 na binuo ng isang engineer na tinatawag na Donald Stein. Ipinaliwanag din ng clerk na ang insurance ay gagawa ng clone sa kaso ng kamatayan, ngunit ang byuda o byudo ay maaaring gumawa ng adjustment upang maalis ang anumang mga depekto. Kinasusuklaman ni Adam ang ideya dahil mahal niya ang kanyang asawa kung sino siya noon, at nasaktan siya nang mapansin niyang mas gusto niya ang clone. Nagkaroon sila ng pagtatalo at nanumpa si Rina na gusto lang niyang si Adam ay maging pinakamahusay sa kanyang makakaya. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Adam na nahulaan niya na nilikha ni Donald ang chips dahil siya ang taong nag-imbento ng proseso ng pag-clone, at ang bagay na tulad ng chip ay maaaring lumikha ng mga clone na hindi apektado ng araw. Inamin din niya na natagpuan niya si Donald sa pamamagitan ng kanyang dental records. Matapos matiyak na si Adam ay hindi espiya mula sa dating kumpanya, si Donald ay tumanggap ng inumin at ipinaliwanag na siya ay nakagawa ng human cloning hindi dahil nagustuhan niya ang ideya, ngunit dahil nais ng kanyang kumpanya ng isang solusyon upang labanan ang nakamamatay na init. Uminom din si Adam at inamin na ayaw niya ang ideya na baguhin ang bagay tungkol sa kanya dahil gusto niyang mahalin siya bilang siya. Naiintindihan ni Donald ang pakiramdam na iyon, at sinabi na sa virtual na kasintahan lang niya natagpuan ang tunay na pag-ibig at iyon ang dahilan kung bakit siya tinanggal ng kumpanya. Dahil dito, isinalaysay ni Adam kay Donald ang kwento ng kanyang breakup, na nag-udyok kay Donald na ipaliwanag na dahil hindi kailanman nakakaramdam ng sakit si Adam sa kanyang katawan, ang sakit niya ay hindi physiological, ngunit emosyonal dahil hindi siya umiinom ng Lithium X dahil si Adam ay nagnanais ng pag-ibig. Nag-alok si Donald na lumikha ng clone na tutugma kay Maria, at sumang-ayon si Adam. Pagkaalis ni Donald, napagtanto ni Adam na nakalimutan niya ang baril, kaya inilagay niya ito sa drawer kasama ang lahat ng mga gamot niya. Uminom siya at tumugtog ng gitara habang iniisip niya si Maria. Kinaumagahan, nakipagkita si Adam sa kanyang ina sa virtual reality at nabigla siya dahil nakakuha siya ng bagong avatar na mukhang bata at kaakit-akit. Masyado siyang na-distract kaya hindi niya napansin ang araw na pumasok sa bintana at nasunog ang kanyang braso hanggang sa huli na ang lahat. Pagkatapos magmadaling isara ang kurtina, nilagyan niya ng cream ang paso at pagkatapos ay umidlip, nagpas siyang huwag nang pumasok sa trabaho dahil masama ang pakiramdam niya. Maya-maya ay nagising siya sa tawag mula sa kanyang katrabaho, ngunit hindi pinansin ni Adam ang kanyang alalahanin at mabilis na ibinaba ang tawag habang binabaliwala ang katrabaho. Pagkatapos ay nagpasya siyang uminom habang patuloy na nakatitig sa baril at gamot. Sa gabi, pinuntahan siya ni Rina na may dalang malaking balita. Maaari niyang i-unlock ang Premium 3 nang hindi namamatay si Adam. Ang proseso ay tinatawag na virtual assassination, na nangangailangan ng hacker na gumagawa ng mga kinakailangang papeles upang linlangin ang system sa pag-aakala na si Adam ay patay na. Darating ang clone ni Adam sa loob ng 2 araw at papalitan ang trabaho sa kumpanya habang si Adam ay kukuha ng bagong identity para gawin ang anumang gusto niya nang hindi na kailangan pang tustusan ang pamilya. Nasasabik si Rina sa ideya ng pagpalit sa kanya kaya nagkaroon ng pagtatalo, at pagkatapos nilang sigawan ang isa't isa, napagtanto ni Adam kung gaano siya kinasusuklaman ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nangangailangan ng tamang ama, kaya pumayag siya sa kanyang plano. Habang hinahalikan siya nito upang pasalamatan siya, ipinahayag ni Rina na sinimulan na niya ang proseso at iniisip ng kanyang kumpanya ay na-overdose siya. Nagalit si Adam dahil gusto niyang magpaalam sa mga bata, ngunit ibinigay lang sa kanya ni Rina ang kanyang bagong identity at mga kredensyal sa pag-login at umalis.
Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Adam na hindi na niya makikita si Maria kaya sinugod niya si Rina para insultuhin siya. Sa kalye, tumalikod si Rina para insultuhin siya pabalik at bigla siyang nabangga ng van na ikinamatay niya kaagad. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at paramedic, at ang thumbprint ni Adam ay nagsasabi sa pulis na siya ay buhay pagkatapos ng lahat. Ipinaliwanag ng opisyal na ang insurance ay magpapadala ng mas mahusay na Rina sa lalong madaling panahon, ngunit hindi na-appreciate ni Adam ang biro na iyon at umiyak habang iniisip ang kanyang mga anak. Pagkatapos, sinubukan ni Adam na mag-login sa kanyang account, ngunit nagbago na ang kanyang password. Pagkatapos ay pinilit niyang sumuka para maalis ang alak sa kanyang katawan. Biglang may lumabas na babae sa pintuan, ito ay si Maria, nakamukha ng virtual at hinalikan si Adam. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya dahil perpekto ito, gayunpaman, gusto ni Maria ng dahan-dahan. Pagod na ang kanyang katawan dahil maraming pagsubok ang ginawa sa kanya ni Donald para suriin kung gumagana ng maayos ang kanyang katawan, at sinubukan pa nilang mag-intimate para masiguradong gumagana rin ang bahagi ng katawan na iyon. Nagselos si Adam at pinanood si Maria na naliligo, lalo pang nadismaya dahil nang aakit ito. Sa isang segundo, nag-hallucinate si Adam at nakita ang mukha ni Rina sa katawan ni Maria, kaya umalis siya bago pa ito lumala. Sumunod, tiningnan ni Adam ang bag ni Maria, nakakita ng proteksyon at maliit na chip. Nadagdagan ng pagkadismaya, sinubukan ni Adam na i-distract ang sarili sa pamamagitan ng pagtugtog ng gitara, ngunit walang epekto. Nang matapos si Maria sa pagligo, nakita niya ang manika na dating siya at nakitang pangit ito. Kinumpronta siya ni Adam tungkol sa chip at ipinaliwanag niya na tinatawag itong Eternal One, isang device na nagda-download ng utak ng isang taong naghihingalo para ilipat ito sa virtual na mundo. Ang katotohanan na ang chip ay maaaring maglaman ng buong tao ay nakakagulat para kay Adam, ngunit si Maria ay naging mausisa, iniisip kung ano ang tunay na kinakailangan upang maging tao. Pagkatapos ay sinabi ni Maria na aalis siya dahil ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Adam ay nakaprogram, kaya gusto niyang lumaya at maranasan ang tunay na buhay. Pinakiusapan siya ni Adam na manatili, ngunit hinalikan siya ni Maria at umalis. Nag-iisa at nanlulumo, nagsimulang sumayaw si Adam kasama ang manika upang maghanap ng kaunting ginhawa. Gayunpaman ang isip niya ay patuloy na nagpapakita sa kanya ng mga larawan ni Maria na mas pinili si Donald kaysa sa kanya, at si Adam ay nagalit ng husto kaya kumuha siya ng kutsilyo upang saksakin ang manika. Pakiramdam niya ay nawawala siya sa kanyang sarili, pumunta si Adam sa sulok upang lunurin ang sarili sa malungkot na damdamin. Nagkaroon siya ng bangungot kung saan tinanong niya ang doktor kung ang mga clone ay tunay na nakakaramdam ng sakit, kaya ang doktor ay nag-isip upang patunayan na siya ay may dugo rin. Bigla siyang nagising nang may kumatok sa pinto, kaya kinuha niya ang baril ni Donald at binuksan ang pinto para lamang matuklasan ang kanyang clone. Pinili ni Rina ang ilang pagbabago dahil mas relaxed at cool ang hitsura at pag-uugali ng clone ni Adam. Sinabi sa kanya ni Adam ang tungkol sa pagkamatay ni Rina, ngunit ang clone ay walang pakialam dahil gusto niya ang ideya na papalitan ito ng clone. Nanumpa din siya na hindi niya maaaring saktan si Adam dahil ang mga clone ay hindi maaaring maging marahas maliban kung ito ay pagtatanggol sa sarili. Hinusgahan ng clone ang estado ng tahanan ni Adam at kinuha ang gitara para magsimulang tumugtog ng perpekto, na nag-iwan kay Adam sa pagkabigla. Nangangahulugan ito na ginawa siyang malikhain ni Rina tulad ng dati niyang gustong maging, at ang clone ay nagpapahiwatig na si Rina ay mabuting babae, ngunit si Adam ay naging reklamador at mahirap pakiusapan. Nagtataka kung ano pa ang maaaring nagbago, inutusan ni Adam ang clone na tanggalin ang mga damit nito. Mukhang pareho sila maliban sa mas mahaba ang alaga ng clone. Nagtanong ang clone tungkol sa pagkamatay ni Rina at sa wakas ay napuno na si Adam, sumigaw at sanisi si Donald sa kanyang mga problema. Gustong hanapin ni Adam si Donald at patayin siya, kaya para pakalmahin siya, nagsimulang bigkasin ng clone ang "to be or not to be", dahil ito ang paborito niyang dula sa high school na pinagbidahan niya noon. Unti-unting bumalik ang alaala at binibigkas din ito ni Adam, umiiyak habang napagtanto na ang clone ay tunay na perpektong bersyon niya. Iginiit ng clone ni Adam na dapat niyang tanggapin ang bagong pagkakakilanlan, ngunit nagkaroon ng breakdown si Adam at tumakbo sa silid ng VR. Sinundan siya ng clone habang ipinapaliwanag niya na malapit nang mawala ng laman ang mundo at ililipat ang kamalayan ng lahat sa virtual na mundo. Dahil dito, napagtanto ni Adam na hindi siya maaaring mabuhay sa virtual na mundo kung buhay ang clone, kaya tinutukan niya ito ng baril.
Ang clone ay hindi kinakabahan at pinaalalahanan si Adam na siya ay mamamatay, at pagkatapos ay pinainom siya ng gamot upang maliwanagan ang isip niya. Ibinaba ni Adam ang baril at muntik nang uminom ng gamot, ngunit napagtanto niyang minamanipula siya ng clone kaya itinaas niya muli ang baril. Sa wakas ay na-trigger nito ang self-defense mechanism ng clone at naganap ang labanan. Parehong gumagamit ng lakas ang dalawang lalaki para makontrol ang baril at pagkatapos ng matagal na paghihirap, bumagsak ang baril at pinaputok ito ng impact, dahilan upang mabaril nito ang isa sa mga Adam. Kung ang clone o ang totoong Adam ang namatay, bahala na sa interpretasyon. Pagkatapos, inilibing ni Adam ang isa pang katawan bago umuwi upang magsimulang muli. Pagkatapos kunin ang larawan ng pamilya at iligpit ang gamot, tiningnan niya ang magkabilang hanay ng mga damit at pinili ang classic suit. Sa sandaling iyon, dumating ang clone ni Rina at ang mag-asawa ay agad na muling kumonekta sa halik. Nagulat si Rina sa pagiging passionate niya at napansin ni Adam na mas malaki ang dibdib niya. Pagkatapos, ang mag-asawa ay nagsimulang magplano ng kanilang hinaharap ng magkasama, isinasaalang-alang pa ang pagpapalit sa kanilang anak ng clone. Bigla silang nakarinig ng chip na nag-activate at tumugtog ng kanta ni Adam. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.